All right, let's jump in. Let's pray our favorite prayer at the feast. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Together, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word. So I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant, His powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen, amen. Let's honor God's word. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Pakitignan ng katabi. Kamusta ang March niya so far? Na okay naman, deliverables siya sa trabaho? Okay naman? Kasi minsan, Lord, wala naman yan. Diba? Dami reklamo sa trabaho. Dami, gano'n naman talaga. Pero thank you so much for being here. You know, I just came from Indonesia. Kakagaling ko lang po doon. As in, literal. Kakalanding ko lang po. So, wala lang. Gusto ko lang kayo makita kasi hindi pwedeng hindi kayo makita. So, I arrived this afternoon around mga 2 p.m. So, I give their yearly leaders retreat there in Indonesia. Same vibe natin. Ito sila, mga, imagine mo yung mga yan. Marami ng single sa mga yan. Binibenta ko yung mga yan. Para sa inyo, papuntahin ko sila dito. Ikaw na lang kaya pumunta doon. So, yan. So, ang theme nila is to glow. So, pinatigit ko sila ng mga stickers, mga glow stickers yung mga yan. Ay, nako. All throughout the retreat, 2 days kami nagre-retreat. Wala kami ibang ginawa kundi mag-worship. Ang gaganda ng boses ng mga yan. Pakitingnan ng katabi. Pilipino yan, di ba? Maganda rin ang boses niyan. Wala kaming ginawa kundi mag-worship. Talaga, Lord, anong direction mo sa amin dito? 90% ng kasama namin sa trabaho, sa commute, sa lahat, sa Grab. Muslim. Gagawin namin. Kaya gather lahat, kung mag-worship, iyakan. So we worshiped, we cried, we planned. We recalibrated our hearts for 2025. Grabe. May mga plano talaga ang Diyos. So ako, ready. Pag naghanda pa ako ng ready po ako. So lumipad ako. Wednesday night. Pag landing ko ng Indonesia, pag on ko ng roaming, like you know, roaming. Mura lang eh. So pag on ko ng roaming, asawa ko tumatawag. So sabi niya, Jan, nandito ako kay Lolo ngayon. Sabi niya. And I found out that Lolo Riling, her 100 years old lolo, yan, pakita natin yung picture. Yan. He passed on. Last, kailan ba yung feast ni Saint Joseph? Yan. 19, no? Parang 19. Grabe, no? Hindi na ako magre-reklamo. 100 years old, lolo. Lolo Riling. Pakitignan ng katabi mo, abot ba ng 100 yan? Gabi kumain ng baboy yan eh. Abot ba ng 100 yan? Lolo Riling lived a good and blessed life. Alam mo si Lolo Riling, talagang nagsuserve po yan eh as extraordinary communion sa church nila. Tapos ito yung ginagawa niya. Pinupuntahan niya yung mga nagdo-door-to-door po yan. Pinupuntahan niya yung mga kabatchmates niya na may sakit na hindi na makalakad. Siya nakakalakad pa. Bigay siya ng communion per house sa mga neighbor niya. Until hindi niya nakaya. Pati siya hindi niya nakaya. Grabe, he served until he can. He would go house to house. Yun ang service niya. Hanggang hindi niya nakaya, naglilingkod siya. Pakitingnan nga mga katabi. Marami bang reklamo yan? Di ba? Di ka pa naman 100, di ka pa naman 90, pagod na pagod ka na sa buhay. Totoo ba? He faithfully served the Lord until his body did not allow him. In Psalms, it says
The days, basahin ninyo ha. Hoy. The days of our lives are 70 years. And if by reason of strength, they are 80 years. Yet they boast is only labor and sorrow. So, it is soon cut off, and we fly away. 70 years. Pakitignan ng katabi, ilang years na lang kaya? Medyo malapit-lapit na iba dito sa inyo. Nakikita ko na, no? I'm turning 40 this December. I have 30 years. Pero sabi niya, and if by reason of strength, kung nag-workout ka doon, if by reason of strength, kung blessed ka pa ni Lord, ay lalagpas pa. Sabi ng Bible, 70 years. Anong ginagawa mo sa araw mo? Gigising ka sa umaga, buwiset. Hype talaga itong mga to, buwiset. Office mate mo, buwiset. Lord, ba't buhay pa yan? Lord. Pakikuhan. The more important question is this, what is your God assignment? Alam mo ba? Kasi my dear friends, bakit ka pagod? Bakit ka stressed out? Because you're not called to do everything. You're called to do God's thing. Bakit ka pagod? Kaya ginagawa mo lahat. Ikaw nagre-recruit. Ikaw nagpapasweldo. Ikaw na buong HR. Ikaw na lahat. Ikaw sa sales. Ikaw na lahat. Sa mga ginagawa mo sa mga ministry, sa ginagawa mo sa mga dami, ikaw lahat. Excuse me. Balik mo sa verse. Sa Psalms. 70 years. Swerte ka. Umabot ka ng 71. Lolo, 100 years. Sobrang swerte. Sobrang blessed. You're not called to do everything. Pakitapik ang katabi. Sigawan mo. Sige na. You're not called to do everything. You're called to do God's thing. So ano kaya yun? Yan ang tanong mo. Ano kaya yung God's thing? Put your hands over your heart, please. Father in heaven, we praise and we thank you because I know you're here and I know that you have something very special for us tonight. To whisper in our hearts to do your thing in our lives. We open our hearts to receive your word. In Jesus' name we pray. Amen. 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 In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Let's give the Lord a big hand, everybody. Thank you, Lord. Please be seated. Yan. Thank you so much, worship team. Of course, to all our teams, maraming salamat. Alright. Sige, buksan natin lahat ng ilaw. Binayaran natin yan. We want to welcome those who are online as well. Maraming salamat po for our online audience. Maraming salamat po. And of course, we invite you to share this message wherever you may be. Share this message sa Facebook man, sa YouTube, sa mga messenger links ninyo. It will bless them as well. And again, for those who are giving online, please give online in this following accounts, in this BDO account and Union Bank account. Maraming salamat po kasi dumadami na po yung sumusunod sa ating 2 pesos in each love offering. So for example, if you plan to give 1,000, make it 1,002. So marami na gumagawa niyan. This way, we can generate a report monthly and all that is number 2 at the end will be allocated to Feast Salcedo. Alright, pakitignan ng katabi. Mukhang ready ba siya? Ready ba siya Holy Week na? Parang pagod na. Lord, tagal naman ng bakasyon. Diba? Amen. Galing po akong, diba? Galing ako Indonesia. So talagang, sila doon? Ramadan ngayon. Ramadan season. Fasting season sila. Ganun pala yung Ramadan, no? Ang Ramadan pala, hindi sila kakain ng sunrise o sunset. Diba? Parang okay yun na. Pakitignan ng katabi. Mukhang kaya ba niya yun? Kaya kumakain sila ng mga 4 a.m. Yung maid, kung saan ako nag-host, saan ako nakatira, yung maid nila is a Muslim. So she eats at 4 a.m. Then she eats again at
6 p.m. or 7 p.m. Yung pala pag Ramadan. Pero anyway, but we're very, very blessed tonight because we are very, nasa Lenten season po tayo. May mga gifts na binibigay sa atin si Lord. Are you blessed by Father Paulo 2 weeks ago? Naalala niyo ba yung mga quotable quotes niya? Last week, we have Father Kevin Cosme. Diba? Isa pa yun, napakagaling ni Father Kevin Cosme sa atin. And today, we've invited Jesus himself. Kabatchmate po ito ni Father Kevin. And he attended the feast in Manila during his college time. So, batang-batang pa rin, napaka-fresh. He had his ordination December 2, 2023. Tama ba, Father? So, kaka-ordain lang din ito. Naku, isa sa mga tao talaga naman na nagbigay sa akin ng access nung ako'y nasa Quiapo Church. Nahawakan ko po si Nazareno. Hindi ko kailangan makipag-box outans. Nahawakan ko si Nazareno because of him. And we're very, very blessed because when we asked him to be here, he said yes, despite of his very, very busy schedule. Let's all welcome to give us a talk about the gifts of mercy, the acts of charity and mercy. Let's give a big hand to Father Jesus, Father Jess Madrid Jr. Come on, mas malakas pa. Come on. Father. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan. Kita na ba? Yan. Mercy. Ay, nasobrahan. Yan, ulit po. When I was in college, I was able to attend the Feast Manila. Nasa seminary na po ako noon. Every last Friday of the month, we are allowed to go home. And one of the things that I do is to go to the Feast Manila. Ang feast builder pa noon ay si Daddy O. And then last year naman, I was blessed to be able to celebrate Mass sa The Feast Manila rin. Yan. Akala nila noon ay first time ko nung nag-humili na ako, kinuwento ko na nung college pa po ako nakaka-attend ng The Feast Manila. And I was really blessed by the community and the messages of God through the feast builder Daddy O during that time. Kaya palakpakan po natin si Lord. Ako po ay lumaki kahit hindi masyado. Ayan. Ako po ay lumaki sa napakamapayapang bayan ng Tondo. Ayan. Tondo, Manila. Doon po ako nag-aral. Ang ganda nga po eh. Ewan ko kung will talaga ng Lord na I was under the patronage of St. Joseph. Yun po yung parish ko noong ako ay bata pa at doon ako nag-aral sa St. Joseph School sa Gagalangin, Tondo. Ngayon po, pupunta na po ko sa pag-uusapan natin, mercy. Pero bago ulit yan, may gusto po akong ipakita muna. Alam niyo po iyan? Alam niyo naman yan, no? Kape. Kapag nagtitimpla po ng kape, di ba? Kapag hinahalo, bakit hinahalo? Para magkalasa. Simple lang po, hindi kailangang pag-isipang mabuti. Pero may tanong ako. Sino po sa inyo, kapag naghahalo ng kape, gumagamit ng kanang kamay? Sino naman po gumagamit ng kaliwang kamay? Ako po, ang ginagamit ko ay, kutsari. Bakit ko po sinabi iyon? To connect with God's ways. Yung ating Panginoon po uses instruments to give taste in our lives. And sometimes, and most of the times, He used people. Pero unlike teaspoons, meron tayong capacity to say yes or to say no. And for today's celebration, we are celebrating today the Annunciation of the birth of our Lord. At alam po natin yung kwento ng Annunciation. The angel Gabriel went to Mary.
Yung Annunciation po, ang isang mahalagang pinapaalala niyan, yung Diyos natin gustong bumaba kung nasaan tayo. Gusto niyang tagpuin kung nasaan tayo. Para tayo ay makatagpo at matulungan na madala tayo kung nasaan siya talaga sa kalangitan. And that is mercy. And He used several instruments in order for Him to be able to do that mission. Yun po yung mission ng ating Panginoon. Dalhin yung kaligtasan sa ating mga buhay. And I would like also to remind us of that mission. Tayo pong bawat isa, kapag nagbibinyag po ako, ito po, palagi kong inuumpisahan yung aking pagbibinyag sa kahalagahan po ng pangalan. Bakit po? Because most of the time, yung mga parents po sa panahon natin ngayon, di ba parang hindi na nila pinag-iisipan yung pangalan. Di ba? Alam niyo po ba yung kahulugan ng mga pangalan ninyo? Ayan. Ito po, merong isang kwento, yung isang pari po na kaibigan ko, sabi niya, ang pinaka-nagulat daw siyang pangalan ng batang bibinyagan niya ay Pikachu. Sabi ni Father, sigurado ka ba dyan sa ipapangalan mo sa batang iyan? Baka paglaki niyan, loko-lokohin lamang iyan. Bakit po ako nagbibigay ng pagpapahalaga sa pangalan? Kasi kung babalik tayo sa panahon ng ating Panginoon, nagbibigay ng pangalan, kaakibat ng pangalan, yung mission ng taong iyon. For example, the name of Jesus, His name means God saves. Pakiulit nga po, God saves. Kaya kung titingnan niyo po yung buhay ni Jesus, ito ay pagpapakita ng kaligtasan na ninanais ng Diyos para sa ating lahat. Nung bata po ako, kapag nagpapakilala ko sa mga teachers ko, palagi nilang sinasabi, ang ganda naman ng pangalan mo. Siguro hindi ka pinapagalitan ng nanay mo. Siguro hindi ka minumura ng tatay mo. Doon po sila nagkamali. Pag pinapagalitan po ako, ibang pangalan na yung ginagamit nila sa akin. Pero when I started to know Jesus, kasi yun nga po, sa Catholic school ako nag-aral, yun na rin po yung naging isa sa mga inspiration ko para yung buhay ko tahakin yung pagpapari. Kasi nung nakikilala ko na po si Jesus, ako naman po yung nahiya na ako pa yung maging dahilan para madungisan yung kanyang magandang pangalan. Pero sa mas malalim po na pagtanaw, pagtingin, nung nakikilala ko na po yung Panginoon, ako na rin po yung nagnanais na katulad niya, ako rin ay magdala ng kaligtasan dito sa mundong ito. At tayo pong lahat, nung tayo bininyagan, we are also given a new name as children of God. And what are we called as children of God? We are all called Christians. Anak ng Diyos, kapatid ni Jesus. Kaya nawa, yung buhay ng bawat isa sa atin, katulad din ni Jesus, nagpaparanas ng kaligtasan. Pakisabi sa mga katabi, magparanas ka ng kaligtasan. Kaya tigilan na ang tsismisan. Iyon po ay magandang invitation para sa ating lahat. Lalo na ngayong Kwaresma, tingnan yung sarili, tanungin yung sarili, katulad ba ako ni Jesus, nagdadala ng kaligtasan dito, o ako'y nagdadala ng pagkawasak dahil sa aking mga salita at mga kilos. Magandang makita para mabago natin yung mga mali sa atin. Amen? Yan. We are all called to be instruments of God's love. Tandaan nyo lang po, kutsarita. Yan. Yung iba kamay. Merong humahawak sa atin. Ang tanong, are we going to cooperate? Are we going to say yes in that wonderful plan? May maganda pong plano yung Diyos. Kaligtasan para sa lahat. And He asked our cooperation to bring about His love, His mercy, His salvation here on earth. Yun po yung ginawa ni Maria sa kanyang pagtugon ng oo.
siya ay nakipag-cooperate sa pagliligtas ng Diyos. At tayo rin po, kapag tayo ay araw-araw tumutugon ng oo sa Diyos, sa kanyang mga imbitasyon sa atin, tayo rin araw-araw nakakapagdala ng kaligtasan dito sa mundong ito. Meron pa po itong isang invitation. Alam niyo po kung ano yan? Hindi po masamang gamot yan, ha? Ito po ay asin. Last year, ako po ay nabigyan ng pagkakataon na mag-chaplain po sa isang pilgrimage, Marian Pilgrimage. At sa Europe po kami nagpunta. At isa po sa mga napapansin namin, kapag kumakain kami, karamihan po ng kinakain namin ay matabang, walang lasa. Nung mga una, kapag kumakain na kami, tinitiis lang namin, ay walang lasa. Tapos nung mga sumusunod na, may nakalagay ng mga asin din sa table, nilalagyan na namin ng asin. Tapos later on, nung malapit na kaming matapos, automatic na sa amin, na kapag natikman ng isa, ay walang lasa, nasa na yung pampabuhay. Tawag na namin sa asin, yung nagbibigay buhay sa pagkain. Di ba sa isang tagpo sa gospel, Jesus called His disciples to be salt of the earth. Magbigay buhay dito sa mundong ito. Yun pa yung isang invitation sa atin. As instruments of God's love, you are to give life through your life. Yan, magbigay buhay. Now, ito yung tanong sa atin ngayon. Bakit mahalaga na tayo ay tutugon sa mga imbitasyon ng Panginoon sa pagpaparanas ng habag dito sa mundong ito? First reason, for eternal life. Kanina pinag-uusapan natin, di ba, yung sa Psalm, the sum of our life is 70 years. Yan. Kinakabahan na po ba kayo? Hindi pa naman. Minsan kasi, di ba, napapaisip tayo towards the other life kapag tayo ay nasa harapan ng mga panganib na o kaya mga may sakit. Ano ba, aabot pa ba ako sa ganitong panahon? Nung nakaraang taon po, nasa Quiapo pa ako. Ito, napag-isipan ko na agad to eh. Hindi po dahil nakakatakot sa Quiapo. Pero may isang araw po, may kinausap akong bata. Tinanong ko yung bata, gusto mo bang maging pare paglaki mo? Sabi nung bata. Ayaw niya. E di ang sunod kong tanong, e di anong gusto mo? Napahinto siya, napaisip. Tapos bigla niyang sinabi, magpapari na po ako, Father. Napilitan. Tapos sinabi ko sa kanya, sige, dahil sinabi mong magpapari ka, itong suot-suot ko ngayon, paglaki mo, bibigay ko sa iyo. Alam niyo po sabi ng bata, paglaki ko, Father, patay ka na. Parang ayoko nang lumaki yung bata. Pero, reality check, yung kamatayan po, hindi naman talaga natin matatakasan, hindi natin matatakbuhan. Ang tanging magagawa lamang natin ay ito'y paghandaan. Kaya sabihin sa mga katabi, maghanda ka na. Ayaw sabihin. Yun po yung isang dahilan kung bakit natin pag-uusapan yung mercy ngayong gabing ito. Dahil sabi sa gospel, in the Gospel of Matthew, sa Judgment Day, the Lord will gather those who have shown acts of mercy towards Him. Sa papaanong paraan? Kung nung siya'y nagugutom, pinakain niyo siya. Kung siya'y nauuhaw, pinainom niyo siya. Kung siya'y walang damit, binigyan niyo ng damit. Kung siya'y may sakit, inilagaan niyo. Kung siya'y nasa bilangguan, binisita ninyo. Yun po yung pinagmumulan ng mga acts of mercy sa ating paniniwala. At yun po yung sinabing basihan ng Panginoon, isang mahalagang basihan kung paano tayo mapupunta sa buhay na walang hanggan.
Whatever you did to the least of my brethren, you did for me. But, kung ano naman yung ipinagkait mo sa mga maliliit, yun yung magiging dahilan ng iyong pagkawala sa eternal life. According to Matthew, yun po yung paalala. Kaya maghanda na po kayo. Yan. Huwag po kayong mag-aalala. Binibigyan tayo ng mga paalala ng Panginoon para tayo ay makakamit ng buhay na walang hanggan. At isa po nawang maging inspirasyon natin, yung kagustuhan natin ng eternal life to really persevere in doing good works here in our lives, especially to the least brothers and sisters of ours. Maging inspirasyon, hindi maging dahil natatakot kang mapunta sa impyerno, ay gagawin mo na yung mga bagay na ito. Hindi po. Maging inspirasyon natin dahil gusto nating makakamit yung buhay na walang hanggan, gagawin ko yung mga sinasabi ng ating Panginoon dito sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. May tanong po ako sa inyo. Nag-jeep po ba kayo? Sino pong nag-jeep? Yan. Alam niyo naman yung jeep, no? Kung saan papunta, merong nakalagay na label. Tapos minsan may sumisigaw pa kung saan papunta. Minsan po, nung seminarista pa ako, papunta po akong Quiapo. Sa may Sampaloc ako sumakay. Sumakay na ako ng jeep, tapos sa labas ng jeep may sumisigaw pa, Quiapo, Quiapo, Quiapo. Tapos bigla pong may lumapit. Alam niyo po, ang tinanong nung lumapit, Quiapo po ba? Nakasulat na, sinisigaw na, minsan ang nagiging problema natin, nagdududa pa tayo. Nagkukulang sa pagtitiwala. Sasabihin ko rin po sa inyo, yung daan patungo sa kaligtasan, nakasulat na, isinisigaw na. Ano na lang kailangan natin gawin? Paniwalaan at gawin. Nakasulat na sa ating Biblia. Isinisigaw sa atin, linggo-linggo, para tayo ay magising sa daan patungo sa eternal life. Kaya nawa, itong binibigay ng mga instruction ng ating Panginoon, tulungan talaga tayo na malaman kung ano yung mga dapat nating gawin para makamit natin yung buhay na walang hanggan. At dito sa mundong ito, sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, maiparanas natin yung pagmamahal ng Diyos na ipinapakita sa kanyang habag, sa acts of mercy na binibigay sa atin. Truly, I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me. Ano pa po yung magbibigay sa atin ng inspirasyon para sa buhay naman natin, makapaggawa talaga ng mga acts of mercy, bukod sa inspiration coming from our desire to be with God for eternity in eternal life, another important thing that we should look at is our own experience of mercy. Maalala natin na tayo minahal ng Diyos, tayo pinatawad ng Diyos, kinahabagan ng Diyos. At kung paano tayo nakaranas ng pagmamahal at pagpapatawad, ang imbitasyon sa atin ng Diyos, sa buhay din natin, lalo na sa ating mga kapwa, makapagparanas ng kaparehong pagmamahal at habag. Ano pong magandang example nito? Alam niyo po yung kwento ni Jesus sa Gospel about the servant na nagkaroon ng utang sa hari. Alam niyo po iyon, di ba? Nung hindi niya babayaran yung kanyang utang, ano po yung ginawa niya sa hari? Di ba nagmakaawa siya? At yung hari, pinatawad siya. Tapos, habang natapos na yung tagpong iyon, may nakasalubong naman siyang kapwa niya, servant, na may utang din sa kanya. Tapos, ano pong ginawa niya dun sa kapwa niya, servant na may utang din sa kanya? Pinakulong. Hindi pinatawad. At nung nalaman ng hari, ano pong ginawa ng hari? Kinausap siya. Sabi niya, hindi mo ba naalala yung ginawa ko sa iyo? Pinatawad kita, tapos ikaw ngayon, hindi marunong magpatawad.
Kaya anong ginawa sa kanya? Siya rin ay pinakulong. Nakalimutan niya kasi na ibahagi sa iba yung awa na kanyang naranasan mula sa hari. Yun po yung magandang makita natin sa ating mga buhay, sa ating mga pagninilay, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma, para yung buhay natin patuloy na makapagpakita ng pagmamahal at awa. Tingnan natin kung paano tayo nakaranas ng pagmamahal at awa sa Diyos. Ano pong example na pwede kong i-share sa inyo? Nung ako po'y nasa Quiapo pa, meron po kaming activity doon na tinatawag na I-Thursday. Sa I-Thursday po, ang ginagawa namin ay nag-gather ng mga street dwellers. At sa pag-gather namin ng street dwellers, kami ay nagbibigay ng catechism, tapos nagbibigay din ng pagkain. Tapos meron pong isang araw after ng isang I-Thursday, Friday na po iyon, may pumunta sa akin isang street dweller. Sabi ng street dweller, nahanap ako, pinapasok ko sa opisina ko, tapos tinanong ko siya, anong maipaglilingkod ko sa iyo? Tapos sabi ng street dweller, Father, pangalan po niya ay Peter. Sabi ni Peter, Father, ayoko na po ng ganitong sitwasyon ko. Sabi niya, dati daw may trabaho siya, pero dahil nalulong siya sa mga masamang bisyo, unti-unting nawala yung pamilya niya, tapos yung trabaho niya. Sabi niya, Father, ayoko na ng ganitong sitwasyon ko. Ang tanong ko sa kanya, anong maipaglilingkod ko? Anong pwede namin gawin para matulungan ka? Tapos sabi ni Peter, Father, ang kailangan ko lang naman po ay makapagsimulang muli. Para makapagsimulang muli po, may mga kailangan po kong bilhin at paggastusan para sa aking mga requirements. Dati po siyang security guard. Sige, tinanong ko siya kung magkano. Nung una, nagdududa pa ako kung magbibigay ba talaga ako. Di ba minsan naman gano'n naman talaga tayo na mag-iisip, gagamitin ba to sa mabuti, gagamitin ba to sa talagang sinasabi niya. Tapos, during that time also, I was reminded of the reality of God's love and mercy. Sa papaanong paraan po, na-realize ko rin na yung Diyos sa buhay ko, kahit hindi siya sigurado na araw-araw akong magiging tapat sa Kanya, yung Panginoon naman, patuloy akong minamahal at patuloy akong binibigyan ng pagpapala kahit na hindi siya sigurado na araw-araw akong magiging tapat sa Kanya. Kaya sabi ko, sige na nga, kahit hindi rin ako sigurado kung gagamitin ba talaga ni Peter sa mabuti itong hinihingi niya, bibigay ko pa rin dahil ganito ako minamahal ng aking Panginoon. Kahit hindi siya sigurado na araw-araw tayong magiging tapat at magiging mabuti, yung Panginoon araw-araw pa rin binibigyan tayo ng mga pagpapalang kinakailangan natin at araw-araw pa rin tayong binibigyan ng pagmamahal upang tayo ay patuloy na magabayan patungo sa buhay na walang hanggan. That experience, I don't know, pero meron pa po kaming ibang na natulungan doon na nakabalik din naman eventually sa trabaho. At yung mga ganong kwento, yung mga nagbibigay sa amin ng inspiration during that time to continue helping out, especially those who are in need of help. Ano pa pong magandang experience ng ganitong pagpapatawad, ng mercy, and eventually have changed a life? Do you know the story of Saint Maria Goretti? Kilala niyo po si Saint Maria Goretti. Ito po ay bata pa lang nung siya ay namatay. At siya po ay pinatay around 11 or 12 years old. One day, nang nasa bahay siya, biglang may pumasok po. Isang lalaki na medyo matanda na. Tapos ang gustong gawin ng lalaki kay Saint Maria Goretti ay pagsamantalahan. He wanted to rape Saint Maria Goretti.
At ano pong sabi ni Saint Maria Goretti? Pinigilan niya talaga. Sinabihan niya yung lalaki, ang pangalan po ng lalaki ay Alessandro. Kapag tinuloy mo iyan, mapupunta ka sa impyerno. Nung paulit-ulit na pinigilan ni Saint Maria Goretti, ang ginawa po sa kanya, eventually, pinagsasaksak, sinakal-sakal, binugbog. And then afterwards, umalis si Alessandro. Tapos nakita siya ng kanyang pamilya, ganun na yung kalagayan, dinala sa ospital sa kanyang dying hour. Ang patuloy niyang sinasabi, gusto kong patawarin yung gumawa nito sa akin. Eventually naman po si Alessandro nahanap po at nakulong. At first, according to the stories, Alessandro was unrepentant. He was given 30 years in prison. And one day, habang siya ay nasa kulungan na, nagpakita daw si Saint Maria Goretti sa kanya. Nag-gather ng bulaklak at nagbibigay kay Alessandro. Pagkagising niya po, alam niyo po, nagbago na si Alessandro. Nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan. 30 years yung binigay sa kanyang sentence. He was released 3 years earlier. And the first thing that he did when he was sent out, ang una niyang ginawa, pumunta po sa nanay ni Saint Maria Goretti, begging for forgiveness. Later on po itong si Alessandro, naging third order sa isang religious order. And then he was present during that time that Saint Maria Goretti was canonized nung siya'y naging santo. Very pure, very merciful heart. And that can only happen if Jesus is truly in her heart. Hanggang sa kabilang buhay, nakapagparanas pa rin siya ng pagmamahal at awa. At yung pagmamahal at awa na iyon, nakapagbago ng buhay ng isang tao. Kaya ito po yung magandang mga balikan natin sa ating mga buhay, kung paano tayo pinapatawad ng ating Panginoon para tayo rin ay makapagparanas ng awa sa ibang tao, lalo na sa ating mga kapatid or kapwa na mahirap patawarin. And that is the gift of mercy of God for each one of us. Sabi po ni San Felipe Neri, kapag nahihirapan daw tayo magpatawad, ang magandang titingnan natin, si Jesus sa krus. Kasi si Jesus sa krus, kahit na ano pa yung ginawa sa Kanya, hanggang sa dulo-dulo ng buhay niya, ano po yung hinihingi niya sa Ama? Ama ko, patawarin mo sila dahil hindi nila naiintindihan yung kanilang ginagawa. Yung puso ni Jesus hanggang sa kahuli-hulihan ay pagmamahal at awa dahil gusto niyang matulungan tayong lahat. Kaya ito po yung magandang regalo ng awa sa ating mga buhay, si Jesus sa krus. Kaya kapag may mga nahihirapan po kayong patawarin, tingin po kayo sa krus. Yan. O kaya naman, kung gusto niyo pong humingi ng tawad sa mga kapwa ninyo, ilagay niyo po yung krus sa mukha ninyo. Paghaharap na kayo sa Kanya. Gift of mercy. And now, after receiving the gift of mercy from the Lord, after realizing how much God loves us, what is invited for us is to do works of mercy. Sabi sa CCC, the works of mercy are charitable actions by which we come to the aid of our neighbor in his spiritual and bodily needs. So there are two acts of mercy. One is what we call corporeal, that pertains to bodily needs, and one which we call spiritual acts of mercy pertaining to mental and emotional needs. Ano pa pong sinasabi tungkol sa spiritual and corporal works of mercy? Pope Francis said once that the spiritual and corporal works of mercy remind us that faith finds expression in concrete everyday actions meant to help our neighbors in body and spirit by feeding, visiting,
comforting, and instructing them. Sabi naman po ni St. James sa kanyang letter, faith without works is dead. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, sa buhay po natin, para talagang mapatunayan, di ba kapag nagmamahal naman po kayo, hindi naman sapat na pinapahayag nyo lang. Mapapatunayan yung pagmamahal kapag nakikita sa gawa. At ito po yung pinupunto ni St. James. Kung talaga tayong nananampalataya sa Diyos, kung talagang minamahal natin yung Diyos, dapat makita rin sa ating mga buhay, lalo na sa ating mga gawa. At ito po yung mga works of mercy na iniimbitahan tayo na patuloy na gawin sa ating mga buhay. Sa corporal works of mercy, feed the hungry, give drink to the thirsty, shelter the homeless, clothe the naked, visit the sick, visit the imprisoned, and bury the dead. Sa spiritual works of mercy, instruct the ignorant, counsel the doubtful, admonish sinners, forgive offenses, comfort the afflicted, bear wrongs patiently, pray for the living and the dead. Magbibigay po ko ng ibang example kung paano yung mga simple acts of mercy ay nakakatulong talaga para mailigtas yung buhay ng ibang mga tao. Punta po ako sa counsel the doubtful. Meron pong isang kwento nung nakaraang taon din po. May nakakwentuhan po ako na dating youth leader. Ang pangalan niya po ay John. Di po mga 1980s pa po iyon. Si Brother John po, sabi niya, during his time when he was still a youth leader, meron silang activity na pupunta sa isang lugar. For example, a park, and then they will look for people to talk to. Makikipag-usap lang, tapos kahit anong pag-usapan, kung madala daw sa pananampalataya, maganda raw. Pero yun daw yung activity. Meron daw isang pagkakataon, itong si Brother John, isang Sabado, na ganun yung activity nila, tinatamad daw talaga siya. Tinatamad siya. Ayaw niyang bumangon. Pero nakonsensya siya eventually, bumangon siya, pumunta siya dun sa park na iyon, may nakausap po siyang isang lalaki. After some time, nakita po sila ulit sa isang church event. Nilapitan po siya ng lalaking iyon. Alam niyo po yung sabi ng lalaking iyon sa kanya, Brother John, naalala mo pa ba ako? Sabi niya, oo naman, kamusta ka na? Tapos sabi nitong lalaking ito, alam mo ba, nung panahon na kinausap mo ako, talagang naguguluhan talaga ako sa buhay ko. At may part sa aking buhay na gusto ko na lang nabitawan ang lahat. Gusto ko na lang tapusin yung lahat. Pero dahil dumating ka nung araw na iyon, merong pumigil dun sa naiisip ko. Kung isipin niyo po, para kay Brother John, maliit lang yung kanyang ginawa. Ayaw niya pa nga eh. Pero sa maliit na kanyang ginawang iyon, yung Panginoon gumawa ng malaking bagay, gumawa ng himala at nakapagligtas siya ng buhay. At yun po yung isang paalala. When we are invited by the Lord and when we say yes to His invitation, kahit na minsan napipilitan tayo or kahit minsan maliit yung ating ibinibigay, yung Panginoon pa rin kayang gumawa ng malaking bagay out of our response to His invitation. Ito po, may kwento po ako tungkol sa admonish sinners. Ano pong ibig sabihin nito? Pag-call out or pagtatama sa mga nagkakasala. Meron po akong kaibigan dati. Kaibigan ko pa rin naman ngayon. Ayan. Yung kaibigan ko pong ito, may point sa buhay talaga niya na alam kong may ginagawa siyang mali. Nung una, hinahayaan ko lang. Kasi siyempre, di ba, nahihirapan naman tayo kapag magko-correct ng mga kaibigan natin kasi baka masira yung pagkakaibigan kahit na alam nating may ginagawang mali. Itong pagkakamali pong ginagawa ng kaibigan ko, siya po ay
Namamangka po sa dalawang ilog. Dumating po yung punto na parang hindi ko na kayang manahimik. Kaya isang araw po, kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, bilang kapatid mo, bilang kaibigan, kailangan ko sabihin sa'yo to. Mali na yung ginagawa mo. Nagsabi pa po ako ng maraming mga bagay. Tapos, ang naging response niya po sa akin, salamat. Tapos after ng conversation po na iyon, alam niyo po, hindi niya na ako kinausap. Hindi na po ako kinausap. Pero hindi ako kinausap for almost a year. And I accepted that because I know that was the right thing to do. Yun yung tamang dapat gawin nung panahon na iyon. Tapos, bago po ako ma-ordain ng deacon, yan, kinausap niya na po ulit ako. At nagpasalamat po siya. Kasi, sabi niya, kung hindi daw ako nagsabi, hindi siya mauumpisahan na pagnilayan talaga yung buhay niya tsaka yung ginagawa niya. And then, eventually, he was able to cut those relationships para ayusin yung kanyang sarili. Kaya magkaibigan po ulit kami ngayon. Kahit na nagkaroon ng ganoong pangyayari. At yan po yung mahalagang maalala din natin sa buhay po natin. Minsan, kailangan talaga nating magsalita para sa kapakanan din ng ating mga kaibigan, ng ating mga pamilya, para sa kanilang kaligtasan din. Visit the imprisoned. Nung college po ako, napunta po ako sa prison. Hindi po dahil may nagawa akong masama. Part po ng apostolate namin when I was in college seminary to visit the prisoners, to do Bible sharing with them, and to assist them in their celebration of the Holy Mass. Alam niyo po, nung unang pagpunta namin doon, merong isang prisoner na talagang very alive and very active. And sa kanyang sharing po, alam niyo po yung sinabi niyang unang-una, nagpapasalamat siya na siya ay nakulong. Kayo po ba, pag nakulong kayo, magpapasalamat ba kayo? Diba? Hindi naman. Pero later niya na rin na-realize yun. Kasi tinuloy niya yung kwento niya. Nung umpisa daw, talagang naiinis siya. Kasi nahuli siya. Tapos yung mga una nilang ginagawa, ayaw niya rin. Wala siyang choice. Kaya yung mga may activity po sila, Bible sharing, celebration of the Holy Mass. Nung una, talagang inaayawan niya, pero dahil wala na siyang ibang magawa, wala na silang ibang magawa, sumusunod na siya, sumasama na siya. And afterwards, sabi niya, unti-unti siyang naliwanagan sa mas mahalagang mga bagay sa buhay. At yun yung pinagpapasalamat niya. Nakulong siya kasi napalaya siya ng Panginoon. Napalaya siya ng Panginoon sa kanyang masamang ginagawa. At yun po yung mas mahalagang paglaya na pwede nating maranasan sa ating mga buhay. At nangyari yung paglayang iyon sa kanya dahil merong mga taong nagmamalasakit na bumibisita sa kanila para magbahagi ng mabuting balita at lalo na magmisa para sa kanila. Kung titingnan po natin, itong works of mercy po ito, itong lahat na ito, alam po natin, di ba, sa ating simbahan ngayon, tinatawag na Jubilee. Jubilee. Pakisabi nga po ulit, Jubilee. Pag Jubilee po, ito ay panahon ng paglaya din. Ibinibigay sa atin ng simbahan kasi gusto ng simbahan iparanas sa atin yung matinding awa at pagpapatawad ng ating Panginoon. At isa po sa mga biyaya ng Jubilee ay yung tinatawag po nating indulgence. Sa indulgence po, sabi po sa CCC, ito ay remission of the temporal punishment because of our sins. Ano po yung ibig sabihin noon? Pag-aalis ng temporal punishment na nadulot ng ating pagkakasala.
Ibig sabihin, kapag tayo'y nagkakasala, para mas madali po nating maintindihan, kapag tayo'y nagkakasala, kapag tayo'y nangumpisal after our sinful act, napapatawad po tayo. Pero may naiiwan pa sa ating mga kalooban. For example, tayo'y nagkaroon ng sugat. Di ba kapag tayo'y nagkasugat, ang initial natin gagawin ay magpa-first aid, lalagyan ng kung ano-ano para gumaling. Yun po yung confession. Pero afterwards, merong maiiwan na peklat. Yun po yung temporal punishment na ating patuloy na pagbabayaran habang tayo'y nabubuhay or during our time in purgatory. Mawawala lamang po iyon sa tulong ng awa at grasya ng ating Panginoon. And there are things that we need to do in order for those temporal punishment to be removed. One, yung penance dito sa mundo natin, yung ibinibigay na penance sa atin, doing works of penance. And then another thing, during our time in purgatory, ito po yung patuloy na nililinis sa atin ng ating Panginoon. Ngayon, sa ating simbahan, one way of receiving that cleansing from our Lord is through works of mercy. Yun po yung pagpapractice ng mabubuting mga gawa para tayo ay patuloy na malinis ng ating Panginoon. Kaya ito pong works of mercy, hindi lang po ito ginagawa natin para mapagpala yung iba. Maiparanas yung pagpapala ng Diyos, yung awa ng Diyos sa buhay nila. Itong paggagawa rin natin ng works of mercy ay paraan para yung Diyos ay patuloy tayong pagpalain din sa ating mga buhay. At yun po yung ating mission bilang mga anak ng Diyos. May gusto po akong ikwento. Ito po ay lolo ko. Wala po kayo sa lolo ko. Si lolo po ay namatay noong 2021. Si lolo po, nung bata ako hanggang siya'y mamatay, ay nagsiserve din po bilang lay minister sa aming probinsya sa Mindoro. Nung namatay po si lolo, ang isa po sa mga kwento na narinig kong nakakatuwa po ay tungkol po doon sa isang kababata ko doon sa lugar namin. Sabi niya, kinuwento daw ng nanay niya na yung experience kay lolo, nung bata pa yung nanay niya, natatakot daw po siya kay lolo. Kasi daw, nung bata pa yung nanay niya, nagpipitas po ng mga bulaklak sa harapan po ng bahay namin. Kaya natatakot daw siya kasi baka malaman ng lolo ko, makita ng lolo ko. Ang perception daw kasi ng nanay niya sa lolo ko, yung lolo ko po ay ang Diyos. Kasi si lolo po nung nabubuhay pa siya, puti yung buhok niya, tsaka palagi pong nasa simbahan. Kaya natatakot po siya, baka pagalitan siya ng Diyos. Kasi sa probinsya po kasi, kapag walang pare, ang nag-lead ng celebration tuwing Sunday, tinatawag na communion service or Bible service, ang nag-lead po usually ay mga lay minister. At nakakatawa po kasi sa buhay ng lolo ko, nakita sa kanya yung ating Panginoon dahil sa kanyang mga ginagawa. At yun po yung pinaka-imbitasyon lang naman po ng ating Panginoon sa gabing ito. Makita nawa si Jesus sa ating mga buhay dahil sa ating mga kilos at pananalita. Yung gift ng mercy, kung gusto nating maintindihan at makita, patuloy nating pagnilayan yung krus ni Jesus. Paano natin maipaparanas yung pagmamahal at habag ni Jesus? Through the works of mercy, acts of mercy. Yun yung pinakamadaling paraan na ibinibigay sa atin ng Panginoon na pagpapatunay ng ating pagmamahal sa Kanya. Kaya magandang tanungin sa ating mga buhay sa ngayon. Ito po, huling kwento ko po ito. Hindi po ito talaga yung itsura nila. Pero meron pong isang pari akong kaibigan. Ang kwento po ng pari kong kaibigan, sabi niya, noong nasa isang parokya pa siya,
meron silang kumbento na umaabot ng 4th floor. Sa 3rd floor daw, doon nangyayari yung mga parish formation and parish celebration. Tapos, kung may birthday yung mga nagsaserve, doon din daw dinadala sa 3rd floor. Meron pong isang araw, may lumapit kay Father. Sabi po nung bata, Father, pwede po ba akong mag-celebrate ng birthday sa 3rd floor? Kapatid po ng isang sakristan, ang pangalan niya po ay Queenie. Tapos sabi ni Father, sige, sakto daw, merong dumating na nag-donate ng mga pang-spaghetti. Pinauwi ni Father kay Queenie yung spaghetti. Sabi ni Father kay Queenie, dalhin mo sa bahay nyo, ipaluto mo sa nanay mo, dalhin mo dito sa araw ng birthday mo. Dumating po yung araw ng birthday ni Queenie. Nagulat po siya kasi pag akyat niya sa 3rd floor, dala-dala nila yung pagkaing niluto ng nanay niya. Ang dami pong bata. Tapos nung nakapwesto na si Queenie sa harapan, biglang pumasok po si Father, may dala-dala pong cake. Tapos si Queenie, habang kinakantahan po siya ng kanyang mga kaibigan nila Father, nagtago po sa ilalim ng lamesa. Tapos umiiyak po si Queenie. Sinilip ni Father, nakita niyang umiiyak, pinatayo niya, pinalabas niya. Tapos tinanong niya si Queenie, bakit ka umiiyak? Sabi po ni Queenie, umiiyak daw siya kasi una, first time niyang magkaroon ng maraming kaibigan sa birthday celebration niya. Kalawa daw, first time niyang magkaroon ng cake sa birthday niya. Kaya daw umiiyak si Queenie kasi marami siyang kaibigan at meron siyang cake. Sabi ni Father sa amin, pagkatapos ng ikwento, babalikan ni Queenie yung kanyang experience na iyon, yung kanyang karanasan na iyon. At sasabihin niya na isa sa pinakamaligayang pagdiriwang niya ng kaarawan ay nangyari sa simbahan. Isa sa pinakamaligayang pagdiriwang niya ng kaarawan nangyari sa simbahan, nangyari kasama ang mga lingkod ng Diyos. Maganda pong tanungin sa ating mga sarili sa ngayon, ano ba yung naipaparanas ko bilang anak ng Diyos sa ibang mga tao? Isa po bang maligayang karanasan? Isang karanasan po ba ng pagmamahal mula sa Diyos? Isang karanasan ng pagpapatawad at awa ng Diyos? Kasi kung hindi, baka may mga kulang pa o may mga kailangan pang isaayos sa atin. Mga minamahal kong mga kapatid, we can only give gifts of mercy if we allow God to be merciful to us. If we allow God to love us. If we allow God to show His mercy towards us. At ang expectation and hope, nawa kapag tayo ay nakaranas ng awat pagmamahal ng Diyos, tayo'y tunay na maging instrumento nito, makapagparanas ng ipinaranas ng Diyos sa ating lahat. Amen. Father, pa-bless mo na kami. Mamaya ka na mo. Relax ka lang. Cute-cute ni Father, no? Salamat, Father Jess. Di ba? Wala lang. Gusto ko lang tumayo kasi para makita na rin yung height mo talaga. But before that, can we all stand, please, and receive a very special blessing? Can we give a big hand to Father Jess? Maraming salamat, Father Jess, sa oras mo, sa pagmamahal mo. Tsaka isa po ako sa mga nagtaas ng kamay sa kape na kanang kamay po yung ginagamit ko. Opo. Sige po. Please pray, bless us, Father. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong aming mapagmahal na Ama, patuloy kaming nagpapasalamat sa mga biyayang ipinagkakaloob mo sa amin, kahit na may mga pagkakataon na hindi kami karapat-dapat. Patuloy mo pa rin kaming binibigyan ng mga pagpapalang nararapat at sapat sa aming mga buhay.
Panginoon, patuloy mong ipakilala sa amin yung pagmamahal mo upang patuloy naming maipakita ito sa aming mga kapwa, lalo na sa mga maliliit. Panginoon, patuloy mo rin kaming gabayan upang patuloy naming magawa ang nais mo para sa aming buhay at para dito sa mundong ito. Panginoon, patuloy kami nagtitiwala at patuloy kaming nananampalataya. Natutulungan mo kami na makapiling ka magpasawalang hanggan. Panginoon, patuloy mo nawang iparanas sa amin ang iyong pagmamahal na gumagabay sa amin araw-araw. Lahat po ng aming mga hiling, patuloy mong dinggin at iyong sagutin ayon sa iyong kalooban, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 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 The blessing. Yes po. Okay lang po ba? Okay lang. Bago ko po i-bless kayo, may gusto po akong ipaalala pa. Last na po. Okay lang po ba? Kasi sasabihin ko sa inyo, sumain niyo ang Panginoon. Diba? Sasabihin ko sa inyo, sumain niyo ang Panginoon bilang paraan ng pagbabasbas. Nung ako, maikli lang po ito kaya okay lang na nakatayo kayo. Nung bago po ako ma-ordain, nakapagtrabaho po kasi ako. Sa akin pong trabaho, dahil first time nilang may makatrabahong nagpapari, ang bait-bait po nila sa akin. Nahiya silang utusan ako. Yes. Pero, dahil doon, ako rin po'y nagiging sumbungan po nila. Sa papaanong paraan, sinasabi po nila, Father, ang kulit niya, pagsabihan mo nga. Father, nagsisinungaling, pagsabihan mo nga. Father, hindi matigil sa kung ano-anong ginagawa, pagsabihan mo nga. Tapos, maganda po sa isang banda, naging paalala ko na dapat magpakabuti sila. Kaya after po ng 6 months, nung ako po'y aalis na sa trabahong iyon, babalik na sa aking formation sa pagpapari, sabi ko sa kanila, magpapaalam na ako dahil nga gusto ko nang bumalik sa formation. Sabi nung isang katrabaho ko bigla, naku Father, aalis ka na. Babalik na kami sa pagiging masama namin. Totoo, hindi naman totoo. Pero during my last activity with them, alam niyo po yung pinaalala ko sa kanila. Kahit mawala po ako sa opisina ninyo, ito po yung magandang tandaan ninyo. Palagi po ninyong kasama yung Panginoon. Dahil ang Panginoon ay sumasa inyo. Kaya nawa, sa lahat ng pagkakataon, kahit walang ibang nakakakita, mapili niyo yung tama at mabuti. Dahil yung Diyos ay sumasa inyo. At sabi po ni St. Paul, nung tayo'y mabinyagan, tayo'y naging mga tahanan ng Espiritu Santo. Kaya huli, tingnan po yung mga katabi, mukha po bang tahanan pa rin ng Espiritu Santo? O ibang espiritu na yung nananahan? Yan. Pakisabi sa kanila, sumasa inyo ang Diyos. Sumasa inyo ang Diyos. Yan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless po. Thank you, Father. Father Jesus. Sa inyo na po yan. Doon po. Excellent po. Salamat po, Father. Sabihin pa po ba kayo? Wala na. Okay. Sabihin ka pa eh. God's mercy. Everybody say God's mercy. You know, one of the things I like about God's mercy is it is His patience. Grabe, napakapasensyoso ng Diyos. Diba, sino din yung magko-confess? Pagkatapos mag-confess, parang gagawin ko pa rin naman to eh. Ba't mag-confess pa ako? Tapos si Lord, wala siyang, hindi kanya kinidlatan. Diba? Parang, wala. Pasensyoso ang Diyos. Yung ginawa kong leaders retreat sa Indonesia, we are all talking about being patient with process and with people. Pakisabi nga, be patient with the process. Be patient with people. And God has been very, 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 very patient with us. Napakapasensyoso ng Diyos. Itong pinag-uusapan natin, itong series natin, Who Will Lead Us, it's really God's patience. Mapasensyoso ang Diyos. May ina-appoint siyang king, may ina-appoint siyang prophet, may ina-appoint siyang judge, pero nagkakamali, appoint lang siya ng appoint ng bago.
Hanggang sa hindi niya na siya nag-appoint ng tao. May pinadala siya na ito gagawa ng trabaho. He sent His only Son. Alam niyo, napakahirap maging pasensyoso. Pakitignan ng katabi. Lakas magmura pa rin, di ba? Lakas pa rin magmura. Lakas pa rin sa mga pasensyoso. Talagang hirap. For 2 days, I've been speaking about patience and process. We've been talking about process, and people. Be patient with them. Be patient with them. Be patient with them. It is Jesus that will change them. Come on, as leaders, I was telling them. And a very, very happy retreat. And then, eto na, pauwi na ako. Ano ba ako pauwi? Monday night. Tuesday, 1 a.m. ang flight ko pabalik. 6 a.m. ang dating ko. Pagdating ko doon, 10 p.m. ng Monday night, 10 p.m. for my 1 a.m. flight. 10 p.m. Sabi sa akin nung ate, Sir, it's fully booked already. Sabi ko, what, again? Yes, sir. The plane is fully booked. Sabi ko, how did it happen? I booked my ticket. Sir, sorry. No more. Sabi ko, I need to go home. How can I go home? Alam mo yun, parang dami yung... Tapos, sila, bahasa. As mamaya may kausap. Sir, you can go home tomorrow. Tomorrow? Sabi ko, ito, di ba? Pinag-usapan ko, patience and process in people. Tapos sinasabi niya, hindi daw ako makakauwi. Tapos sabi ko, I'm so sorry. I need to go home. My grandfather died. I need to go home. Grandfather naman ni Angeline, pero my grandfather died. I need to go home. Tapos sabi niya, really? Okay, let me talk to some people. So kinausap niya yung mga tao. Are you willing to... Kinausap niya lahat. Inisa-isa niya. Baka may umatras. Kasi diba may mga ganyang airlines, pino-fully book nila, ino-overbook nila para, ewan ko sa kanila. Tapos, lahat dumating. So, wala. Talaga stuck kami. Talaga mga 5 kaming hindi masakay. Ang aga ko 10 o'clock. May mga dumarating ng 11 na check-in. Sabi ko, hindi ako sasagot. Hindi ako sasagot. Baka may kilala sa akin dito, hindi ako sasagot. Hindi ako wala. I'll be patient. Sir, how about this? Your book is 1 a.m. How about you fly to Singapore at 5 a.m.? Yeah, go to Singapore. And then Singapore, you go there, 8 a.m., you go to Manila, Singapore. Same. Nasabi ko sa kanya, is that your best solution? No, my best solution is for you tomorrow to go back here and then we full class. No, I really need to go home. Okay, sir. Process. Singapore. Chug. Nag-connecting flight pa ako. Tapos I was very, very patient, you know. This Indonesian guy, he was telling me, sir, go back tomorrow. You're over excess already. I'll pay for everything. You want business class? Ako, parang... Alam mo yung parang, sige pa, ano pa? Pera, gusto mong pera. No, but I need to go home. I'm needed here. So please make a way. Yun na nga, Singapore Airlines. And then, I was surprised by what he said. You know, after talking to him for 1.5 hours of not able to book me. Sabi nitong Indonesia na to, Sir, thank you for not being mad at me. Yun ang sabi niya. Nagulat din ako kasi hindi niya alam yung nararamdaman ko sa loob. Galit na galit ako, pero alam mo yun, yung parang, hindi. Dalawang araw ako nag-usap about be patient with process and with people. Hindi. Sabi niya, Sir, thank you. You're not mad at me.
I'm just a ticketing person. I don't know about our sales. I'm just a ticketing person. People are mad at me always. Thank you for not being mad at me. Eto na, Singapore. Pagdating ko ng Singapore, yung Changi Airport pa yan, nagmamadali ako, takbo, grabe, ang ganda dito. Yun lang ginawa ko, video. Tapos, Terminal 2 daw, nasa Terminal 3 ako, Terminal 2, pagpunta ko Terminal 2, grabe, Terminal 1 pala. So, punta ko ng Terminal, ay, grabe talaga, ang stress ko. Nakauwi na ako. Baksak airplane dito, kanina umaga, ay kanina hapon. Paglabas ko ng yung nandun ka na sa mga tao, tapos yung pangalan mo nakaganon, sabi ko, ba't may pangalan ko? Sabi ko, I am Mr. Silan. Sir, your baggage is missing. Sabi ko, okay. What's the plan? We'll just deliver it to you. Ay, grabe. Sila Javi, pag uwi ko kanina, Javi, Julio, Chippy, pasalubong. Sabi ko, parating na. Pakitingnan ng mga katabi. Madali bang magalit? Madali bang mainip? Pakitapik, please. Pakitapik. Pakisabi, be patient with the process. Magkaka-love life ka rin. Be patient with the process. Mapopromote ka rin. Be patient with the process. Because God is never late. God is always on time. Can we give the Lord a big hand on everybody? Lord, sana mahanap po nila yung luggage ko, Lord. Kaya niya yan, Singapore. Let's pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Come on. Offer your hearts to the Lord and offer to Him the process, the patience, the people in your life. In Jesus' name. Come on, let's sing this one more time tonight. Hallelujah.